searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Praise God! Yes! Hallelujah! Sabihin mo nga, ang Diyos ay buhay! Yun ang nakatapanganan. We're celebrating and remembering yung victory ng ating Panginoon. Amen po ba? Batiin mo nga yung katabi mo, handa ka na bang magpuri sa Diyos? Isa ba? Handa ka na ba? Magpuri sa ating Panginoon. Amen. Ngayon nga po, pwede po ba tayo magsitayo? At sama-sama tayo na i-welcome ang presence ng ating Panginoon sa ating kalamitan sa lugar na ito. Hallelujah, Jesus. Oh, once again, Lord God, we thank you for this beautiful day that you have given us once again. Tunay, O Diyos, na walang ibang mapapurihan sa oras na ito, sa araw na ito, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Wala kaming itataas na ibang pangalan, O Lord, sa lugar na ito, kundi ang iyong pangalan lang. Jesus, the beautiful and wonderful name of Jesus. Kaya Panginoon, sa aming pagsisimula, aming pong pinapasaliksik sa iyo ang aming mga puso sa oras nito. Pakalinisin mo, O Diyos, at pagindabatin mo kami, Lord God, na makapag-alay sa iyo lamang ng pinakamataas na papuri. Kami humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, karumihan na nakikita mo sa aming puso, aming hinihiling ang iyong paglilinis, O Diyos. At wala kang makita, Lord God, sa puso na ito, kundi yung puso lamang na magpupuri sa iyo sa oras na ito. Tunay, O Diyos, sa araw na ito kami ay nagsiselebrate, nagdiriwang sa katagumpayan, O Diyos,
na iyong binigay sa bawat isa. Sa buhay na tinamo namin dahil ikaw ay namatay, Panginoon. But Lord, at this moment, we are celebrating, Lord God, sama-sama because you, our God, is a risen King. Buhay ka, Panginoon. Kaya ang papuri ng iyong mga anak sa umagang ito, Lord God, ay tanggapin mo, O Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila. O Diyos, tanggapin mo, O Diyos, ang lahat ng pagpupuring iaalay sa iyo ng iyong mga anak sa oras na ito. At Lord God, patuloy na sa araw na ito kami ay magdiriwang, O Diyos, magsasaya sa katagumpayan na tinamo namin dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. To you, we will just lift up all the glory, all the praises, all the worship and adoration, Lord God. Tanggapin mo, Panginoon, sige kapatid, pumalakpak ka sa Panginoon. We deserve the highest praise. Oh, we deserve the highest praise, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. And ngayon, Panginoon, patuloy na kami ay magdiriwang and we will sing this day, Happy Day! Hallelujah! Thank you, Lord! Sige, kapatid, lumalakpak ka sa Panginoon.
dahil sa iyo, Panginoon, wala kaming buhay, wala kaming kaligtasan, wala kaming kagalingan, O Diyos. Kung hindi dahil sa iyo, pag-ibig, O Diyos, wala kami rito. Hindi namin kayang tumayo. Hindi namin kayang mabuhay. Kung hindi dahil sa iyong pag-ibig, O Diyos. Kaya Lord God, patuloy na aming idedeklara na ikaw ang aming Diyos sa buhay, na grabe umibig sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa buhay na dakila at karapat-dapat ng papuri at pagsamba. O, purihin ka, Panginoon, purihin ka sa lugar na ito, sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. O, walang kami itataas na pangalan, kundi Jesus. Jesus, aming makapagligtas. Hallelujah. Salamat sa biyaya. Salamat sa kagalingan. O Diyos, na tinapos mo na sa krus ng Calvario 2,000 years ago. And we're just here, Lord God. Nais naman na ibalik ang papuri at pasasalamat sa iyo, aming Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa tinamong mga sugat sa krus ng Calvario, kami ay nagkaroon ng kagalingan. Kami ay nagkaroon ng kalayaan, Panginoon. Kaya ang aming ibabalik lawang sa iyo ay papuri na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we're washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. He has won our freedom. Jesus has won it all. Let's sing all together. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Sing hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Death couldn't hold you down. Death
You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Sing hallelujah. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa'yo. Ikaw ang Diyos na buhay. At sasabihin namin sa oras na ito, ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming tagapagligtas. Oh, you alone, Jesus. Jesus, can we just say the name Jesus? Jesus, you are risen King. Church, Jesus, you are my King. Open your lips and say, you are my King. Jesus, you are my King. You are my Jesus, you, come on, congregation, sing it.
sinasamba, dinadakila, at pinaglagakan ng aming mga buhay ay hindi Diyos na patay, kundi Ikaw ay Diyos na buhay. Kaya purihin ka, Panginoon, sambahin ka, dakilain ka, O Diyos. Lord, we worship You. Lord, we worship You. You are alive. You are alive. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos ay buhay. Amen. He is alive. Hallelujah. Praise God. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, na muli itinako mo kami sa lugar na ito. Hindi lamang para Ikaw ay aming purihin, sambahin, makinig ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita, kundi higit sa lahat, Panginoon, upang aming ipagdiwang ang iyong muling pagkabuhay. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong ginawas doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, tinapos mo ang lahat ng gawa ng kaaway. Ikaw, O Diyos, ay nagtagumpay. Pinagtagumpayan mo ang lahat, Panginoon. Kaya, O Diyos, kami ay nagpupuring sumasamba sa iyo sa umagang ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, aming dalangin na patuloy kang mangusap sa bawat isa po sa amin. At hayaan po, Panginoon, na ang bawat salita mo na mahayag ay muli, O Diyos, magpalakas, magpatibay sa aming pong pananampalataya. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At tunay nga, Panginoon, kami ay naniniwala na tatanggapin namin ang katagumpayan sa aming pong mga buhay. Kaya sa iyo namin, Lord, ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagdakila at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming samang dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. At tunay nga na yung Diyos na ating pong sinamba, inawitan, pinalakpakan, pinasalamatan, pinuri, ay ang Diyos na buhay. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang Diyos ay buhay. Amen. Praise God. Muli, isang pinagpalang araw ng linggo sa bawat isa. Na tunay nga, sa mga nakalipas na mga araw, napakarami nating mga ginawa. Tayo po ay naging busy sa napakaraming mga bagay. Pero isang bagay lamang ang hindi po natin makakalimutan. Na tunay nga na sa araw ng linggo, lalo-lalo na sa araw na ito na meron po tayo, ay ating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga naniniwala kay Jesucristo, wala po silang ibang ginagawa sa araw na ito kundi ipagdiwang, i-celebrate ang Diyos na mula sa libingan, siya ay muling nabuhay. Amen. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Kasama kita ngayon. Wala ka doon sa swimming pool o sa anumang mga dagat na yan. Amen? Praise God.
So, nung mga nakalipas na linggo, ating pong pinag-aralan yung iba't ibang pangalan ng ating pong Panginoon na meron pong kaakibat na pagpapala at blessing sa ating pong mga buhay. At ngayon naman po, dahil we continue to praise God for what He has done 2,000 years ago doon po sa krus ng Kalbaryo. At alam naman po natin na doon sa krus ng Kalbaryo ang ating pong Panginoong Hesus, lahat na pwedeng maranasan ng isang kriminal ay naranasan niya. Lahat ng pahirap, lahat ng pagpapahiya, lahat ng sakit at karamdaman ay naranasan ng ating pong Panginoon. At higit sa lahat, doon siya binawian ng buhay. At alam po natin ang naging takbo ng kwento ng buhay ng ating pong Panginoong Hesus. Na yung kwento ng kanyang pong buhay ay hindi lamang po natapos doon sa krus ng Kalbaryo. Yes, bagamat napakaraming mga benepisyo ang ating pong pwedeng maranasan at matanggap doon sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, pero ang lahat ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay mababaliwala at mawawalan ng kabuluhan kung ang Kristo na namatay, inilibing, ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya ay hindi nabuhay. Amen? Salamat sa ating pong Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng buhay at siya rin po ang nagkumukuha nito, pero ang pinakamaganda sa ating pong Panginoon, kung anong sinabi ng banal na kasulatan, ito ay mangyayari at ito ay magaganap at yun nga ang nangyari. Si Jesus namatay, ngunit nung 3 araw, siya ay muling nabuhay at hanggang ngayon, siya ay buhay na buhay. Amen? Kaya nga kung buhay na buhay ang ating pong Panginoon, kailangan ikaw rin ay buhay na buhay. Amen? Kahit anong pagsubok yan, kahit anong problema yan, kahit anong nangyayari sa ating kapaligiran, dapat tayo ay buhay na buhay. Dahil ang Diyos natin ay mananatiling buhay. Alam niyo ho ba kung ano na lang ang ating pong inihintay? Kung saan po tayo excited? Yes, excited po tayo dahil tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. Pero tayo ay excited sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon. Amen? Na yung buhay na Kristo ay babalik. Amen? So sa umagang ito, nais ko pong pag-aralan po natin the purpose and the power of His resurrection. The purpose and the power of His resurrection. Buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15, beginning verse 17 up to verse 19. At babasahin ko po sa English Standard Version at ganoon din po sa wikang Tagalog. Ano sabi po diyan? And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, we are all people most to be pitied or pitied. Sa Tagalog, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang silbi ang ating pananampalataya. Amen? Ulitin ko. Kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang silbi ang ating pananampalataya.
At hindi pa tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Kristo na namatay na ay hindi nailigtas. Amen? So, napakalaga yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Kung siya po ay nanatili doon sa libingan, walang silbi ang ating pong pananampalataya. Yung ating pagsunod sa ating pong Panginoon ay walang kwenta o walang silbi. Tayo ay nagsasayang lamang ng oras. Yung sakripisyo na ating pong ginawa sa ating pong magiging isang Kristiyano o tagasunod ni Kristo, lahat na yon ay mababaliwala kung walang Kristo muling na buhay. Amen? Bago po natin pag-aralan yung the purpose and the power of His resurrection, nais ko pong ipakita sa inyo sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay tunay na muling nabuhay at hindi po siya nanatiling patay. Amen? Sabi ka noon sa Luke chapter 24, beginning verse 1 up to verse 8. Anong sabi po diyan? But on the first day of the week, at the early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared, and they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in the way, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? He is not here, but He has risen." Amen. Amen. Remember how He told you while He was still in Galilee that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise again. And they remember the words. Sa Tagalog, meron ba? Wala. So makikita po natin dito isang katotohanan sa banal na kasulatan ng ating pong Panginoon na kung saan meron pong mga babae pumunta doon kung saan inilibing ang ating pong Panginoong Hesus. May dala-dala silang mga pabango o spices para ibuhos sana doon sa katawan ng ating pong Panginoon. Pero alam niyo po, kung tutuusin, wala na pong kabuluhan yung pabango na iyon. Dahil ang pabango ay natapos ng ibuhos nung si Jesus ay nabubuhay pa at ito ay binuhos sa kanya nung siya ay nandoon sa bahay ng isa sa mga alagad at ibinuhos niyon ni Mary Magdalene. At nung sila ay dumating sa lugar kung saan inilibing ang ating pong Panginoon, sila ay
nagulat at natakot. Bakit? Kasi pagdating nila doon sa bungad ng yungib kung saan inilibing ang ating pong Panginoon, yung malaking tipak ng bato na siyang tinantakip doon sa yungib na yon ay natanggal. At sila ay nagmamadali na pumasok sa loob ng yungib. At noong sila ay pumasok, wala silang nakita na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ano ang kanilang nakita? Dalawang anghel ng ating pong Panginoon. At nagsabi, bakit niyo hinahanap ang buhay? Amen? Amen. Alam niyo po, ito'y isang pagpapatunay na sinabi ng Biblia that Jesus is risen from the dead. Na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. So kung paano ang banal na kasulatan ay nagsabi na si Jesus ay muling nabuhay at ang kanyang pagkabuhay ay mayroong malaking epekto sa ating pong mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Pero alam niyo ba na maging si Apostol Pablo ay naniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Amen? At hindi lamang naniwala si Apostol Pablo na si Kristo ay muling nabuhay, kundi merong deklarasyon si Apostol Pablo na para sa kanya kailangan niyang makilala ng lubusan ang Kristong nabuhay mula sa mga patay at maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. And this is the desire of the heart of Apostle Paul, is to know the risen Christ and to experience the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? In Philippians chapter 3 verse 10, anong sabi po ng salita ng Diyos? Ito yung deklarasyon ni Apostol Pablo. At dito po tayo sesentro sa ating pong pag-aaral sa umaga nito. Yes, we believe that Jesus risen from the dead. At hindi na po yan mababalik. No? Dahil naniniwala po tayo dyan na si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ano sabi diyan ng Apostol Pablo? I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His suffering, becoming like Him in His death. Kung si Kristo po ay hindi muling nabuhay mula sa kamatayan, wala po siyang kapangyarihan sa panahon na meron po tayo ngayon. Ibig sabihin siya ay natalo. Dahil siya ay namatay. Pero salamat sa ating Panginoon, ang Diyos natin na namatay, inilibing at muling nabuhay noong ikatlong araw, siya ang Diyos na punong-puno ng kapangyarihan. At yung kanyang muling
pagkabuhay na yon ay may kaakibat na kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yon ay merong malaking epekto at magagawa sa ating mga buhay. Amen? At pag naunawaan po natin ito, and we able to claim the power of His resurrection, kapatid, hindi ka magiging talunan. Amen? Kung si Kristo ay nanatiling patay, ang bawat salita na nakasulat sa Biblia ay mawawalan ng kabuluhan o mawawalan ng saysay. Amen? Dahil ang pinanghahawakan po natin ay hindi yung Kristo na nabuhay ng ilang taon sa ibabaw ng lupa, yung Kristo na nangaral, yung Kristo na gumawa ng tandang kababalaghan, yung Kristo na ibinayubay doon sa krus ng Kalbaryo, yung Kristo na nasugatan yung kanyang buong katawan, at yung Kristo na nalabutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo, kundi yung Kristo na ating pinanghahawakan ay yung Kristo na hanggang ngayon ay buhay na buhay. Kaya tayo mayroong pag-asa. Kaya tayo hindi sumusuko. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, kapatid, kaya huwag kang sumuko. Dahil ang Diyos mo ay hindi patay. Siya ay buhay. Amen? Kaya nga sa bawat Kristiyano o bawat mananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, ito ang sentro, makinig po tayo, ito ang sentro ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Amen. Ito yung sentro ng ating pong pananampalataya. Dahil merong Kristo muling nabuhay. Bakit? Bakit ito ang sentro ng ating pananampalataya? Yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Kasi kapatid, kung hindi nabuhay ang ating pong Panginoon, wala siyang pinagkaiba kay Muhammad. Wala siyang pinagkaiba kay Buddha. Wala siyang pinagkaiba kay Mao Zedong. Amen. O kung sino pa mang mga sinasamba ng mga tao. Salamat sa Diyos. Tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, ang ating Diyos na sinasamba ay buhay. Amen? Christianity is not a religion based on abstract principles. But Christianity is a relationship. Ang pagiging Kristiyano po natin ay nakabase sa ating relasyon kanino? Sa isang buhay na Kristo. Christianity is a relationship with a living Savior na kung saan meron siyang kakayanan na ikaw ay kanyang baguhin. Meron siyang kakayanan na ang buhay mo na magulo ay kanyang aayusin at kanyang pagagandahin. Kaya nga, napakahalaga bilang isang mananampalataya yung makilala natin ng lubusan si Kristo. Para lalo tayong maiinlove sa Kanya. Para lalo tayong magtitiwala sa Kanya. Para lalo po tayong maglalagak ng ating pananampalataya sa Kanya. At pag isinuko mo na ang buhay mo sa Kanya, hindi ka na magbabago at hindi mo tatalikuran ng iyong pananampalataya. Ganito si Apostol Pablo.
Yung nais niya, yung makilala ng ating pong Panginoon. Kung si Apostol Pablo nakagaya din natin, na dumanas ng napakaraming mga pagsubok, pero ito pa rin yung desire ng kanyang puso, to know Christ more in his life. Kailangan ganito rin po tayo. Is to know Christ more in our life. Ano ba ang ibig sabihin to know Christ in our life? Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Anong sabi po diyan? Why it's so important for us to know Him more in our life. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. Hallelujah. But let him who boasts, boast in this. Ano raw ang pwede natin ipagyayaman? Bilang isang mananampalataya, that he understand and knows me. Sabi ng Diyos. Kung meron ka man daw na pwedeng ipagyabang sa iyong buhay, ay yung nauunawaan mo at kilala mo ang Diyos. Amen? That He understands Him and knows me, that I am the Lord. Amen? Who practices steadfast love. Wala pong pwedeng magbigay sa atin ng pagmamahal na walang kaparis at walang katulad. Pag-ibig na hindi nagbabago. Amen? Na kahit ano pa ang iyong pagkakamali, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi nagbabago. For I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Amen? So yan yung isa sa mga dahilan why we need to know Him more in our life. Knowing God is more important than wisdom or strength or riches. Hallelujah. Aanihin mo ang karunungan. Aanihin mo ang katanyagan at kalakasan. Aanihin mo ang kayamanan kung wala ka namang pagkakilala sa ating pong Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo, nakakalungkot, maraming mga tao ang ipinagyayabang yung tagumpay na meron sila. Ang pinagyayabang yung accomplishment na meron po sila. Ang ipinagyayabang nila yung kayamanan na meron sila, yung kaibigan na meron po sila. Ang lahat ng iyang kapatid, mawawala ng kapuluhan. Pero kung meron tayo yung pagyayabang, walang iba dahil kilala natin ang Diyos. Amen? Amen? Alam niyo po, maging ang ating pong Panginoong Hesus, nung gabi na siya po ay huhulihin na at malapit na po ang kanyang kamatayan, si Jesus po ay nanalangin sa kanyang mga kasunod. At ito ang kanyang panalangin. John chapter 17 verse 3. Makinig po kayo mabuti kung ano ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga followers. And this is eternal life, that they know you, only true God,
and Jesus Christ whom you have sent. Ito yung panalangin ni Jesus sa Ama. Nung ipinagpipray niya yung kanyang mga alagad. Ano daw yung eternal na yun? That they know you. Hallelujah. Kaya nga, kung paano ka nagkakagaugaga na makilala mo ang isang tao kung ano ugali meron po siya, dapat mas excited tayo na makilala natin ng lubusan ang Diyos, ang Hari ng mga hari, at ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula pag nakilala mo ng lubusan ang ating Panginoon. Bakit ko nasabi? Na ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula pag nakilala mo ng lubusan ang ating Panginoon. Kasi hindi ka na magdadalawang isip na ipagkakatiwala mo ang buhay sa Kanya. Tama po ba? Pero pag hindi natin kilala ng lubusan ang Diyos, bakit ipagkakatiwala ang buhay ko sa Kanya? Sasabihin mo, kaya kong idirekta ang buhay ko. Kaya kong ayusin ang buhay ko, kapatid. The only way for us to trust God more at ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya pag nakilala na natin siya ng lubusan. At maging si Apostol Pablo ay kanya rin binigyan ng diin yung kahalagahan po na bakit kailangan natin magkaroon ng malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. 2 Peter chapter 1 verse 3. Sabi ganoon, His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him. Through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Hallelujah. Alam niyo po, dati, nung hindi pa natin kilala na lubusan ang ating pong Panginoon, ang buhay natin basta makaraos lang sa buong maghapon. Basta tayo, magampanan natin yung obligasyon natin, tama na. Walang excellence. Nung hindi pa natin kilala ng lubusan ang ating pong Panginoon, ano ang ginagawa po natin? Wala tayong pakialam. Ang buhay natin walang direksyon. Pero salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng malalim na pagkakilala sa Kanya. At meron mga kapamaraanan kung paano natin makikilala ng lubusan ng ating Panginoon. Amen? Una, patuloy tayong makinig at magbasa ng Kanyang mga salita. Kailangan meron kang Biblia. Sino dito yung walang Biblia? Pakita sa kamay. Sino dito yung mayroong cellphone? Wala kang Biblia? Ibenta mo yung cellphone at bumili ka ng Biblia. Kung mahal na mahal mo naman yung cellphone mo, lumapit ka kay pastora at humingi ka ng Biblia. Marami tayong Biblia po dyan. So, continue to listen and read His words. Paano tayo makikinig? Pag meron mga nangangaral, makinig po tayo. Hindi lang tuwing araw ng linggo. Ang dami na natin pwedeng mapanood sa social media. Pero dapat maging maingat po tayo.
Kasi hindi lahat na nangangaral sa social media magiging maganda sa paglago ng iyong pananampalataya. At patuloy po tayo magbasa ng banal na kasulatan ng Biblia. Amen? Number 2, spend time in prayer. Alam niyo ba na ang pananalangin ng madalas at paglalaan ng oras sa presensya ng ating pong Panginoon through prayers, doon tayo nakakapag-connecta sa Kanya. Amen? At sa pamamagitan ng ating pong pananalangin, doon patuloy inire-reveal ni Jesus personally, kung sino siya sa ating pong mga buhay. Kaya makikita niyo napakaraming mga Kristiyano, enjoy na enjoy sila sa kanilang pakikipagdiig sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Bakit? Kasi lalo nilang nakikilala ng malalim ng lubusan ang ating pong Panginoon. So, yun po yung mga bagay na dapat nating maunawaan why knowing Christ ay napakalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Pangalawa, na dinidesire na Apostol Pablo, sa kanyang pong buhay, is to experience the power of His resurrection. Knowing and to experience the power of His resurrection. Alam niyo po, kung babasahin po natin ang buong epistle na isinulat po ni Apostol Pablo, hindi po dinisayad ng Apostol Pablo na magkaroon po siya ng matinding kapangyarihan o power from God. Kundi, ang makikita po natin lagi dyan ay kung paano niya dinisayad na makilala ng lubusan si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kasi, kung tutusin nga, sabi nga doon ni Apostol Pablo, hindi lamang basta maunawaan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo, kundi maranasan iyon. Makahati sa lahat ng sufferings na nangyari at naranasan at tinanggap ni Jesus. Ganoon po siya. Bakit? Dahil alam niya, if he able to know and to experience the resurrection power of our Lord Jesus Christ, kahit anong pagsubok, kahit anong mga bagay na hindi maganda na dumating sa kanyang pong buhay, mapagtatagumpayan niya. Di ba? Sa lahat ng apostol, siya lang ang nakapag-confess na nung malapit na siyang bawian ng buhay, sabi niya, I fought a good fight. I ran the race. I finished the race. And I kept the faith. Natapos niya raw ang takbuhin na binigay sa kanya ng Panginoon. Siya'y nakipaglaban, nakipagbaka, pero siya ay naging mananagumpay. At higit sa lahat, hanggang sa kanyang huling hininga, napanatili niya ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Amen? Anong naging sandata niya? Dahil naranasan niya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Yesu Kristo. In Ephesians chapter 1, in verse 18 and verse 20, sabi gano'n in verse 18, idinadalangin kong maliwanagan ang mata ng inyong isipan upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagkatawag at kung ano ang yaman ng kaluwalhatian ng kanyang
ng kanyang kamatayan para sa mga banal. Verse 20, sa pamamagitan ng kapangyarihan ito, binuhay niya si Kristo mula sa mga patay at siya ay kanyang pinaupo sa bahaging kanan ng kanyang kamay sa kalangitan. Amen? So ito sa Apostol Pablo, kanyang pinapatutuhanan kung paano ang ating pong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, binuhay niya si Kristo mula sa mga patay. At dito po sa kapangyarihan ng ginawa ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, the power of His resurrection, ang kapangyarihan nito ay available sa bawat isa po sa atin. Ang tanong, willing mo ba tayong tanggapin, i-claim itong kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay? Yung iba, basta alam po si Jesus ay muling nabuhay mula sa libingan. Pero alam niyo po, hindi sapat po yun. Mas mainam, mas maganda kung nararanasan natin ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. At itong kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, may apply po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Amen? So, what is our task? Ano ang ating tungkulin para maranasan natin, mapasa atin itong kapangyarihan ng resurrection power ng ating pong Panginoon? Una, dapat tanggapin natin that through the resurrection power of Jesus, our sins were forgiven. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Naniniwala ba kayo? Bagamat alam natin na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, dugo ng isang tao na walang bahid ng kasalanan, walang bahid ng karumihan, at ang Biblia nagsabi na sa pamamagitan ng kanyang mga dugo, tayo ay nilinis sa ating mga karumihan at tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Pero alam niyo kapatid, hindi nagkaroon ng kabuluhan yung bagay na yun kung hindi muling nabuhay si Jesus. That's why the resurrection power of Jesus ay isang katunayan na yung ating mga kasalanan ay pinatawad. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Amen. Pero sabi ng katabi, ako hindi kita tatawad. Amen. Romans chapter 4. (24 to 25). At dito makikita po natin kung paano sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ikaw at ako, ay napatawad na sa ating po mga kasalanan na dati tayo ay bilanggo ng kasalanan. Pero dahil sa pagkamatay at pagkabayubay ni Kristo, tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Ano sabi po diyan? Kung para sa atin, di man ituturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya ay ipinapatay dahil sa ating mga
kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Amen? Yun yung dahilan. Dahil siya'y binuhay muli upang tayo ay mapawalan sala. Na dati tayo ay nakabilanggo sa mga kasalanan. Pangalawa, dahil sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, we have the power to conquer sin. Tayo ngayon ay meron kapangyarihan para ano? Mapagtagumpayan ang kasalanan. Dati mahina tayo. Dati lagi tayong inilulubog ng kasalanan. Pero dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, at ito ang naging sentro ng ating pananampalataya, at ito ang naging sentro ng kaganapan ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay binigyan ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan. Romans chapter 6 verse 14. For sin will have no dominion over you. Ulitin ko. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Amen? At sino yung grace na ito? Walang iba si Jesus. Pag ang buhay natin nakapailalim kay Jesus, na punong-puno ng biyaya, kapatid, meron tayong kapangyarihan para mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan. Ang tanong, tinanggap ba natin ng lubusan si Kristo sa buhay natin? And we allow Him to control our life. Philippians chapter 4 verse 13. Ito yung deklarasyon ng Apostol Pablo. Dahil yung biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw sa kanyang buhay. Ano sabi po diyan? I can do all things through Him who strengthens me. Sa paanong paraan? Through His power and grace, we have now the power and ability to conquer everything, including sin. Amen? Dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, dumadaloy ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin, at itong biyaya nito ay kagaya ng biyaya na sinabi ng Apostol Pablo na kanyang magagawa ang lahat ng bagay dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya, dahil ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa kanyang buhay. Pangatlo at panghuli, the power to heal our sicknesses. Gaya ng nasabi ko kanina, magiging walang kwenta at walang kabuluhan ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo kung si Jesus ay nanatiling patay doon sa libingan kung saan siya inilibing. Pero salamat sa Diyos, siya ay muling nabuhay. The resurrection power of Jesus ang siyang nagbigay ng kaganapan at katuparan para ang lahat ng sakit at karamdaman ay magkaroon ng lunas at kagalingan. Alam nyo, yung sugat at latay ni Jesus na kanyang tinamo mula sa kamay ng mga sundalong Romano
mababaliwala yun. Mananatiling ala-ala na lamang sa atin na yung kanyang likod ay nadurog na wasak. Dahil sa mga ginawa ng mga sundalong Romano. Yung sinibat na kanyang tadyang ay maalala lang natin na nung sinibat iyon, nasugat at tumulong at umagos ang dugo. Yung kanyang ulo na pinutungan ng koronang tinik at ibinaon, umagos ang dugo, magiging ala-ala na lamang kung si Jesus ay nanatiling patay. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon ng kaganapan ang lahat na nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga sugat at latay na tinamo ni Jesus nang siya ay pinako sa krus? Isaiah chapter 53 verse 5. By His stripes, or by His wounds, we are healed. Amen? Amen. Ano sabi diyan? Dahil sa mga sugat at latay na tinamo ni Jesus, ikaw at ako na merong sakit at karamdaman ay pinagaling na ng ating Panginoon. Amen. Amen? So ano dapat natin gawin? We need to claim this truth. Tanggapin natin itong katotohanan na ito. Huwag na tayong magduda. Kung talagang naniniwala ka na si Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at latay na tinamo, lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling na niya. Kapatid, ang lahat ng yan ay nagkaroon ng katuparan dahil si Jesus ay buhay. Amen. Hallelujah! Alam nyo, kung hindi na buhay si Jesus, walang Pastor Per na ngawa tuwing araw ng linggo. Siguro mas gugustuhin ko pa na kikilalanin ng Diyos si Buddha. Bakit? Eh namatay siyang puso eh. Hindi nagutom. Dahil laging pinapakain ng mga nag-worship sa Kanya. Laging nagdadala ng handog. Pero salamat sa Diyos. Ang Diyos na kinikilala natin, yung Diyos bagamat siya'y pinahirapan, pinahiya, ipinato, naranasan niya ang lahat ng sakit. Nung siya'y nakabayubay doon, iniwanan, itinanggi, pinabayaan mismo ng kanyang magulang, ng kanyang ama. Pero ano nangyari? Inalay niya pa rin ang kanyang buhay. Dahil mahal niya tayo. Dahil nais ng Diyos na ang iyong sakit at karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Amen? Amen. Huwag kang matakot pag sinabi ng doktor, naku, stage 4 na yan. Naku, tumigas na yung bato dyan. Sinakwek, walang nangyari, sumayaw lang. Amen? Hindi natuna. Kapatid, anumang pagdaanan mo na proseso. Pero pag ang Diyos ang tumilos, kapatid, walang kwenta yung mga makabagong mga teknolohiya. Dahil ang Diyos na makapangyarihan, kaya niya maghimala. Dahil sinabi niya, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at latay, tayo'y pinagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Conclusion. Ano sabi po niya? Ano yung tatlong bagay na dapat po natin gawin para lalo nating maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon? At ano ang naging bunga nito sa ating pong mga buhay? Una, forgiveness for all of our sins. Kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Pangalawa, we have the power to conquer sin. Meron tayong kapangyarihan para mapagtagumpayan
ang lahat ng kasalanan. Pangatlo, heal all our sicknesses and diseases. All. Not some, but all. Amen? So mga kapatid, bilang patuloy na pagsiselebrate ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, bilang tanda ng ating pong pagsiselebrate ng kanyang muling pagkabuhay, patuloy nating panghawakan ang mga katotohanan na ito. At sasabihin ko po sa inyo, sigurado, pag pinanghawakan natin ang mga katotohanan ito, magmamanifest sa ating buhay. Amen? Amen. Dahil magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, pagpatuloy natin panghahawakan ang mga katotohanan nito. Amen? Faith cometh by hearing and hearing and hearing and believing of His words. Amen? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Bilang tanda ng ating pong pasasalamat sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, bilang tanda ng ating pong pag-celebrate ng kanyang muling pagkabuhay, kapatid, anuman yung kalalagayan mo ngayon, isuko mo sa Kanya. The resurrection power of Jesus has the power para ibigay sa iyo ang kagalingan na matagal mo nang inaasam. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay merong kapangyarihan para igawad sa iyo ang matagal mo nang inaasam na kapayapaan. Ibibigay sa iyo matagal mo nang inaasam na pagkakaisa sa iyong pamilya. Matagal nang inilaan ng Diyos ang katuparan ng lahat ng iyong mga plano sa buhay. Kung paano si Apostol Pablo, nang desire lamang ng kanyang puso ay makilala ng lubusan ng ating Panginoon, makilala, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kapatid, nagtagumpay si Pablo. Magtatagumpay ka rin. Pinagpala si Pablo, pagpapalain ka rin. Natapos ni Pablo ang takbuhin na ibinigay sa kanya ng Diyos, matatapos mo rin ang takbuhin na ibinigay at binibigay sa iyo ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan. Salamat po, Diyos, dahil ang Kristo nakilala namin na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing. Ngunit nung ikatlong araw, ikaw ay muling nabuhay at ikaw ay nananatiling buhay. Salamat po, Panginoon. At ang iyong muling pagkabuhay ang pinakasentro ng aming pananampalataya. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, amin pong inilalagak ang aming pananampalataya sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po, Panginoon.
pagkabuhay sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat. Mararanasan na namin ang katagumpayan. Mararanasan na namin ang kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman. Mararanasan na namin, Panginoon, ang kasapatan. Hindi na kami magkukulang. Panginoon, salamat. Kami ay makakalaya na sa anumang tanikala na meron kami. Oh, salamat po, Diyos. Hindi mo lamang napagtagumpayan ang kamatayan, kundi, Lord, napagtagumpayan mo ang lahat-lahat. Pati, Panginoon, O Diyos, ang kalayaan na meron kami ay ito'y bunga ng iyong muling pagkabuhay. Salamat po, Diyos. Patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak. Patuloy na palakasin mo sila. Hayaan mo po, Panginoon, na ang iyong biyaya ang patuloy nilang maranasan. Ama, sa oras na ito, patuloy mo, Panginoon, buksan ang durungakan ng langit at ibuhos mo, Panginoon, O God, ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, Lord, ang iyong Lord, provision, ang iyong blessing, O God, sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Ama, sa oras na ito, muli, pinapasalamatan ka namin dahil patuloy mong ipinapaunawa sa amin, Panginoon, na ikaw nga, Jesus, ay buhay na buhay. Salamat po, Diyos, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila, pagsamba sa aming pong mga buhay sa umagang ito. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sige, kapatid, lumalakpak na sa Panginoon. Listen. Listen, history. Time is beating you, have rescued me. Sing it out, Jesus is. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Sing is alive, He's alive. Perfect.